you will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibal. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibal. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros Live sa SMNI. Ako si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi mga kababayan dyan sa Pilipinas at siyempre sa lahat na nanonood na Banateros sa buong mundo. Magandang gabi mga bossing. Alright, so bago tayo magpatuloy, syempre huwag kakalimutan mag-subscribe at mag-follow sa mga social media accounts ng SMNI, www.facebook.com, Banateros Official. At syempre, follow us at kapartner mo sa balita at serbisyo. At syempre, nandyan din www.youtube.com, DZAR 1026 Radio. Okay, rumble.com, SMNI News. At facebook.com, Banateros Official. And of course, sa mga Facebook at YouTube account ng Banateros, Master Judea, Boss Dada, Banat Bay, Coach Oli, and Jay Gibara. Oy, Boss D! Kumusta ka dyan? Balita ko, napakalamig dyan sa Japan. Kumusta? Yes, sir. Sobrang lamig dito. Nakakawindang ang lamig. Kasi nag-0 degrees na dito mga bossing tapos mahangin pa. Kaya talaga namang maninigas ka. Oh, pwede ka nang di maligo isang linggo. Master Judea. Ay, grabe, no? Pero kanina nakita ko kumain ka ng Ichiran. Yung ramen yan, di ba? Yes. Parang, ano ba yung yung lasa niyan? Magkaiba yung lasa lang dito sa Pilipinas o talagang mas masarap yung dyan? Dito lang kasi meron ng Ichiran sa Japan. O walang Ichiran sa ibang lugar aside from Japan. Di sila nag-franchise So legit talaga yun sa must try. Pero din, almost the same din ng mga masasarap na ramen natin dyan sa Pilipinas. Iyon, no? Kasi dito Kaya siyempre iba pag kayo authentic. Iba lang talaga pag authentic. Kasi dito, marami din dito masasarap na ramen, pero syempre, dyan ang galing yan. Syempre, mas masarap yung nandyan. But anyway, Boss D,
habang kayo ay nandyan sa ibang bansa, abay, napakarami na mga kaganapan dito sa Pilipinas na talaga namang minsan ikinamamangha natin, minsan ikinabubwisit, pero kadalasan ikinabubwisit natin no? Oo. Katulad kanina, nabalitaan mo ba yon yung si Castro pinaputukan daw ng barel? Ang drama niya masyado. Kala mo, hindi siya convicted child abuser. Buwisit siya. Yun na nga Yun na nga ang sinasabi natin 'Di ba? At itong si Franz Castro talagang halatang halata na nagpapasikat lang. Gusto lang talaga ng media mileage, no? Ano naman kung nagpaputok yung pulis? Alamin mo kung bakit nagpaputok. Hindi yung magrereklamo agad na nagpaputok sa traffic. Pagka-traffic ba, hindi ba pwede magpaputok ang pulis? Kung may hinahabol silang kawatan, may hinahabol silang kriminal. Etong si Franz Castro, masyado na nagpapapansin sa mga Pilipino lalo na tuloy na bubuwisit ang mga Pilipino sa kanya. Sa totoo lang, police matter yan. Dapat hindi na pinakikialaman ng isang kongresista yan kasi ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi sumita ng mga kung ano-ano pa. Pwede naman siya magsampa ng reklamo sa PNP pero kailangan niya pang ipamedya, kailangan niya pang iiyak sa mga committee, sa mga committee hearings. So, kung may reklamo siya, meron namang ahensya ng gobyerno, meron namang PNP, pwede naman siya magreklamo doon. Well, in fairness to Castro, medyo mga pulis talaga natin ngayon umaabuso naman talaga sa kapangyarihan. May mga ilan na umaabuso, may mga ilan na nagtatrabaho. Bawal naman kasi talaga ang pulis na magpaputok. Kahit mag-warning shot, bawal bawal 'yon. So kung sakali man na may na-witness siya na ganun, di maganda sana na-document niya, tapos sana pumunta siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis, doon siya nagreklamo. Hindi, pinagpabukas niya pa, pumunta pa siya sa Kongreso, tapos nag-inarte pa siya na feeling niya, aping-api siya. Masyadong madrama, kala mo naman siya yung pinaputokan. Umiiyak-iyak pa. Masyadong, kala mo, napakatino, samantalang nangunguha naman ng mga bata yan. Correct. But anyway, Boss D, nakakuha siya ng pagkakataon para siraan na naman yung mga pulis, di ba? Oo, alam natin na yung mga kapulisan natin minsan, may mga naliligaw ng landas minsan, pero sa atin naman, no? Yung iba dyan... lang yan, deserve nila yung isa't isa. Oo, deserve nila isa't isa kasi di ba? Pareho silang mga loko-loko at loka-loka Kasi di ba, sa isang kaing ng kamatis, pag hinaluan mo yan ng isa, sama-sama na mabubulok yan pag hindi sila umalis dyan. Di ba? Pag hindi mo hiniwalay. But anyway, Boss D, sinisisi ng mga kapatid nating katutubo si Franz Castro sa pagpapadala ng kaguluhan sa tribo na sa Talaingod. Si MJ Mondiar sa report. Si Franz Castro bilang isang member ng Communist Party of the Philippines ay isang miyembro ng Legal Front Organization na siya ngayon ay nagtatago bilang kongresista sa ACT Party List. Inilahad ng rebel returnee na si Arian kung sino ang tunay na pagkatao ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Sa panayam sa SMNI ay sinabi ni Arian o mas kilala bilang Kamarakit sa Kilusan, nakasabwat si Castro at iba pang Makabayan Bloc Congressman sa armed struggle ng pamahalaan kontra sa teroristang grupo na New People's Army o NPA. Saad niya, pinoprotektahan ni Castro bilang kongresista ang mga NPA na nasa bundok. Sa buwatan na naging posible dahil napasok ng mga kalaban ng pamahalaan ang party list system. Ang mga tao na nasa urban, sila ang mga tao na nakikibaka para sa legal na pamamaraan para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Suportado naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang reklamo ng mga katutubo ng Talaingod, Davao del Norte na ngayon ay nakahain sa House Ethics Committee. Sa isang matapang na pahayag, iginiit ng task force na bilang halal na kongresista nanumpa si Castro na magiging tapat sa taong bayan at nanumpang kakatawanin ng maayos ang Kamara de Representantes. Subalit ayon sa NTF-ELCAC, malinaw ang conviction ni Castro sa kasong child abuse. Tinukoy rin ito na wala nang ililinaw pa ang pagsuporta ni Castro sa NPA na isang teroristang organisasyon. Mga malinaw na batayan para ideklara itong unfit o hindi karapat-dapat na maging kongresista. Pinuna rin ng NTF-ELCAC ang pa-victim na style ni Castro na tinawag na harassment ang ethics case na kinahaharap. Punto ng anti-communist arm ng pamahalaan, hindi makalulusot si Castro sa batas dahil sa convicted ito sa child abuse. Iginit rin ng NTF-ELCAC na dumating na ang araw ng paghuhukom kay Castro
dahil sa reklamo sa Ethics Committee at hindi rin to exempted sa batas kahit kongresista. Si Castro, kasama si former Bayan Muna Congressman Saturo Campo, ay nahuli ng mga otoridad noong 2018 na nandukot ng 14 na minor de edad na katutubo sa Talaingo, Davao del Norte. Mensahe naman ng mga katutubo kay Castro. Si Castro, mo man ang nagatag og problema sa amo. Malinaw na ang Talaingod. Wala na impi gumikan kay wala na si Ocampo, wala na si Castro. O na si Castro sa Manila. Mao na ang kami nga tribal leaders nag-declare mi og kanang gitawag nga rata nga Persona non grata. ipay lang yun namo si Castro og kaso kay para mawala gid sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Alright, so ayun At eto patuloy pa rin itinatanggi nila Franz Castro na sila ay kabahagi ng CPP-NPA-NDF, no? Pero dito, dati sinabi na ni Pangulong Duterte harap-harapan na sila ay talagang mga frontline ng mga CPP-NPA. At ito rebel returnee, Boss D. Rebel returnee, medyo pinangalanan si Franz Castro na sila talaga yung mga front dito sa Kapatagan na tatanggi pa ba nila to? Siyempre, tatanggi, Boss D. Ultimong yung Panginoon na si Joma Season suma-impyerno nawa ang kanyang kaluluwa. Inamin na rin naman niya na itong mga to, yung mga inisa-isa niya yan yung mga legal fronts ng CPP-NPA. So hindi man lang nga nila kinukundina yung mga ginagawang kahayupan ng CPP-NPA. Di ba kaya nga hinamon sila kasi dinideny nila. Kahit yan si Manuel, dinideny niya. Di ba hinamon yan sila na kondinahin ninyo yung ginagawa ng CPP-NPA kung talagang hindi kayo kaanib nito o miyembro nito o legal front nito. Hindi naman nila magawa kahit kasi Risa Ontiveros hindi niya magawang hindi niya magawang kondinahin yung mga ginagawa ng CPP-NPA At saka ito si Castro maarte masyado, kunyari galit sa putok, gulat na gulat sa putok, samantalang alam naman natin pare-pareho na ito sympathizer ng mga CPP-NPA na hindi lang basta-basta nagpapaputok, nagpapasabog pa, nanununog ng mga establishmento. At nangaharas ng mga tao, nangihingi ng mga revolutionary tax at nangaambush sa mga kapulisan at mga kasundaluhan natin. Kaya nga ako takantaka kung bakit ang mga general natin, mga dating general natin, pati yung mga Armed Forces of the Philippines ngayon pumapayag na ang namamayagpag ngayon dyan sa Kongreso itong mga makakaliwa. For the longest time nawala na itong mga hinayupak na ito, pero ngayon makikita mo na parang talagang tumatanaw ng utang na loob yung gobyerno sa kanila. Nagiging sila talaga yung nagiging mga parang attack dog nila ngayon Hindi ba, partner? Oo, Boss D, totoo ka dyan. Kasi eto nga, nakikita naman natin ngayon, araw-araw, sila ang bida sa mainstream media. Sila ang bida sa social media. At pero in fairness naman, may mga kumukundina. Pero itong mga kumukundina, ito yung mga retired na sundalo, mga retired na police, nananawagan sila na huwag iboto itong mga party list na talagang kasapakat ng mga CPP-NPA-NDF. Pero ang pinagtataka natin, bakit yung mga na-aktibo sa serbisyo, bakit parang hindi sila nagsasalita dito? At katulad nga ngayon, ito Boss D, alam ko na, balitaan mo na to, na kinat din pala yung budget ng AFP sa modernization at naging 35 million na lang. So, hindi ba sila nagtataka, hindi ba sila magsasalita dito regarding sa pagkakat ng budget na ito? So, ibig sabihin, AFP, partner? AFP. Paano magsasalita ang AFP? Private army ng AFP. Parang tila mo private army ng AFP ng Malacanang. Oo nga kasi kung halimbawa ako, Boss D, binibigyan nila ng pagkakataon, binibigyan nila ng importansya itong mga party list, katulad ng party list ni Franz Castro, na Raul Manuel. Binibigyan nila ng importansya, tapos ngayon, yung budget ng AFP, ikakat, hindi ka ba dyan magtataka? So, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi nauutusan or kung ikaw ay hindi sumusunod sa mali, abay magsasalita ka dyan. Aaray ka. Kasi
Siyempre, kailangan mo ng modernization, kailangan mo ng magagandang barel, yung mga modernong barel, para kung sakasakali man na may mangyari sa ating bansa, halimbawa, humarap tayo sa gera, maganda yung kagamitan natin. Kaso, ang problema yun ang pinagtataka din natin. Master Judea, hindi na kailangan ng AFP natin ng modernisasyon. Kasi modern naman daw ang Amerika pagdating sa sa warfare. Alam naman natin na tayo ay tila mo umaalalay diyan sa Amerika, and 'di ba meron na naman ng mga nakuha na sabat na depleted uranium dito sa Pilipinas. Yun na isang malaking issue. Sabi ko nga doon sa aking programa na dati ang kinakalakal dito sa atin droga lang. Pero ngayon ang kinakalakal dito depleted uranium. Wala tayong technology para mag-develop ng mga ng mga bagay-bagay na yan. Pero tsaka ang AFP kasi, Master Judea, medyo para sa akin medyo hindi ako natutuwa sa liderato niyan, kasi sabi ko nga sa iyo, yung balitang yung AFP chief natin na si General Browner ay pinsan ni Teddy Bagilat. Na isa ring sympathizer di umano ng New People's Army. So ewan natin kung ano mangyayari sa bayan natin. Sabi ko nga sa iyo, the fact na yung kanilang yung mga sundalo natin na pinaghuhulog sila para sa kanilang pensyon, yun pa lang dapat umaray na sila pero wala. Sabi ko nga sa inyo yung mga matitikas nating mga sundalo tila mo naging ng mga sunod-sunuran at naging ng puppet ng pamahalaan ng iisang tao lang. O hindi na yata sila nagsiservisyo para sa bayang Pilipinas. Mukhang sila ay tagapagtanggol na lang ng mga tao sa Malacanang. Yun nga Pero may ngayon may umiikot kayo na text blast, parang nagba-viral din siya na panawagan na mag-resign itong si General Browner kung patuloy lang na magbibingi-bingihan at magpipipipihan dito sa nangyayari sa ating bansa. Pero sa akin dito, parang itong gobyerno natin parang hindi na mga nahihiya, kasi katulad nga nito, yung budget dito sa AFP at saka sa Vice President, sa Office of the Vice President, kinaltasan nila. And at the same time, yung AKAP retained ang AKAP, and then yung PhilHealth pala hindi na pinondohan. Yung AKAP na retain at nagkaroon ng MOA ang PhilHealth at ang Tingog Party List ng asawa or ni Martin Romualdez, at sila po ang magmamaniobra or mga ngasiwa dito sa AKAP at maging sa PhilHealth, Boss D, So parang hindi na talaga sila nahiya, pakapalan na ito ng mukha. Halatang-halata ito na labag ito sa Ligang Batas ng Pilipinas, pero wala silang pakialam. Tuwan-tuwa pa sa interview na retain ang AKAP at yung sa PhilHealth talagang niyakap na rin nila. Matutuwa ka talaga kung kawatan ka na kasi tsaka mag-i-election ngayon, Master Judea. Mag-i-election ngayon. Alam naman natin na hindi naman tayo siguro grade 1. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alam naman natin na nagagamit yung pag-aayuda na yan para sa pagbili ng boto. Legal na pagbili ng boto. Kung makikita nga natin, 'di ba, ang PhilHealth zero budget. Tapos ang AKAP at ang AIC 61 billion. Matapos nilang limasin ang kaban ng PhilHealth dahil nililipat nga nila, hindi ba, from yung kaban ng PhilHealth papunta sa budget ng Malacanang. Kumbaga nilugi na nila. Hindi na nga nakakabayad, mga bossing, itong PhilHealth sa mga private hospital, sa mga utang nila, tapos kinuhanan pa nila ng pera, tapos ngayon zero budget pa nila. So talagang lulubog ang Pilipinas. Gusto talaga nila madurog ang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, this is another plot. Kasi si Inday Sara ang napapansin ko, kasi kahit anong gawin nila, si Inday Sara palakas ng palakas. Mukhang ang pinaka end game nila is wala nang matinong Pilipinas na ililid si Inday Sara kung sakali man tumakbo siyang presidente sa 2028. Wasak talaga yung Pilipinas na iiwanan nila. Durog talaga at dapan-dapa. Wala na talagang kumbaga walang presidente na makakapag-ahon sa Pilipinas na lugmok pagdating ng 2028. 3 years pa yung kanilang pamumuno, sigurado ako. Lahat ng pwede nilang
kamkamin, lahat ng pwede na lunukin, kurakutin, talagang gagawin na nila ngayon. Para kung sakaling hindi man sila magtagumpay sa kanilang layunin na makuha pa yung 2028 election at masira ang Inday Sara, sisiguraduhin nila na mag-fail si Inday Sara come 2028 kung siya magiging presidente. Yes, okay. May punto ka doon, Boss D, no? Kasi yun ang nakikita natin ngayon eh. Ang nakikita natin, imbis na solusyonan ang problema ng Pilipinas, is lalo pa nilang ginagatungan. Lalo pa nilang dinadagdagan ng problema dahil ito sa paggagasta or sa paggamit nila ng hindi maayos sa pondo ng gobyerno, ito ay isang pagsira na mismo sa ating bansang Pilipinas kasi hindi na, kumbaga, itong budget ng Pilipinas, dapat ito sa pagsasaayos ng mga sira ng ating bansa, katulad ng mga kalsada, o tulad ng mga proyekto na dapat ay naasikaso ng gobyerno, pero hindi natin alam kung sa bulsa ba nito napupunta lang or yan nga, yung sa akap-akap na yan, yung mga AIX, talagang ginagawa nilang gatasan yan, ginagawa nilang tawag dito, panuhol sa mga botante. Ang mga akap-akap na yan. 100% yan. Oo, kasi eto nga no, kung hindi siguro mag-i-eleksyon, baka wala tayong makikitang akap-akap. Buti nga, mag-i-eleksyon, pamimigay nila sa pera, sa mga tao yan. Papaano? Kung hindi mag-i-eleksyon. Meron pa din yan, Master Judea. Kung walang eleksyon, yung akap na yan, bubulsa nila yan. Iyon. Pero ngayon, at least, Boss D, mapupunta sa ating mga kababayan, which is kunin nyo yan, mga kababayan. Yung AKAP, AX, Tupan, kunin nyo kasi pera nyo naman yan. Pero mag-isip-isip na kayo. Kasi kung ganitong pamumuno ang pababayaan natin sa loob pa na mga ilang taon, baka mamaya sa kangkungan na tayo pulutin at baka maging hindi lang third world country, kundi isa na tayo sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo kung ganito ang nangyayari, patuloy na mangyayari sa ating bansa. Kawawa tayo, makakasurvive tayo eh. Paano yung mga susunod na henerasyon, yung mga anak nyo, yung mga apo ninyo? Kaya yan, pumili tayo 2025, umpisa na natin. Bago pa man nila lustayin, bago pa nila wasakin ang Pilipinas, dapat magkaroon na tayo ng mga kakampi sa loob ng gobyerno na matino at magsasaayos ng gusot at sira na kanilang ginawa. Yan, Boss D. Kailangan mawala, Master Judea, itong mga current na mga nagahari-harian dyan sa Kongreso. Kasi meron silang considering that they have the power of the purse, napaka-importante ng ginagampanan ng Kongreso sa natin, sa bansang Pilipinas. Kung makikita natin, tila mo na mas malakas talaga ang Kongreso kaysa sa Senado because of the numbers and of course because sila nga ang merong power of the purse. Yes. Makikita naman natin na di umano tinanggal daw yung programa, yung budget para sa AX na yan or AKAP na yan, pero nakikita natin na nagwagi pa din. Nabawasan lang pero nanaig pa din at nagwagi pa din yung Kongreso patungkol dyan sa mga insertions nila para dyan sa mga na yan, sa mga programa na yan. And speaking of sundalo, Master Judea, yun yung nakakabahala dito kasi nung panahon ni PRRD, pinalakas niya talaga ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Pangako yan ni Bongbong Marcos eh. Yung palakasin ng sandatahang lakas tapos biglang binawasan mo yung budget ngayon for modernization. Habang lumalakas ang insurhensya ulit sa Pilipinas kasi namamayagpag etong mga makabayan block sa Kongreso at rampant na naman yung pagre-recruit sa mga kabataan para mag-armas at labanan ng pamahalaan dahil nung nakaraan parang may nakita ako sa probinsya may mga leaflets na kumakalat na ang nakalagay doon is ayun na nga, lumaban sa gobyerno at mag-armas. Ganun na naman, lumalabas na naman yung mga ganyang klase ng recruitment ngayon. And considering na ang gobyerno natin ay hindi pinrioritize yung pagpapalakas ng armed forces natin, ibig sabihin, pinapahina nila armed forces para lumakas ulit yung insurhensya at kumita na naman sila sa gagawing gera nitong insurhensya na to. Yun ang nakikita natin mga bossing. So dapat talaga ang mga sundalo mag-isip-isip na dito kasi
hindi kayo mahal. Hindi kayo mahal ng mga namumuno sa bayan. Kasi kung mahal kayo ng mga namumuno sa bayan, dapat nakikita na nga ng gobyerno natin yung kakulangan ng ano natin ng ating mga kasundaluhan pagdating sa kagamitan at sa teknolohiya Nakikita natin sa mga, di ba, panay ang Visiting Forces Agreement, panay ang balikatan natin. Nakikita na natin kung gaano tayo kalate. Pero binawasan pa rin nila yung budget para sa modernisasyon ng militar. Isa lang ibig sabihin yan. They want the military to fail. Yes. Oo, gusto nila yung military na maging mga supot. Malamang yan, yung mga baril ng ng mga militar natin. Ako po, malamang sa malamang. Puro teka-teka pa rin yan. Bossy, at saka itong EDCA at saka itong balikatan na ginagawa, parang sa tingin ko dito ay parang utang na loob, pagbabayad lang ng utang na loob siguro or bilang pagtupad sa kasunduan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng Amerika. Kasi kung matatandaan natin, doong pag-upo ni President Marcos ay sinabi niya na hindi niya papapasukin ang mga Amerikano, mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Pero noong nakadalawang beses siyang pupunta doon, biglang nagbago, 360 at biglang kumampi na tayo ngayon sa Amerika. So now, sa tingin ko, itong mga EDCA nito at balikatan ay hindi para palakasin ang ating mga sundalo or hindi para may matutunan ng ating mga sundalo, kundi pagbabayad ng utang na loob or pagtupad sa kanilang kasunduan between Pilipinas at Amerika. Tingin mo? Hindi, para sa akin talaga yung pagpunta kasi siyempre alam naman natin maraming yung mga ill-gotten wealth na mga Marcoses na nakalagak dyan sa Amerika. For the longest time, hindi nila yun maayos kasi nga nakaban sila sa Amerika So, nung nakapunta sila sa Amerika, wala na, kasi nakapangalan naman yun talaga sa kanila. So, wala na magagawa ang mga kundi talagang ibigay ito sa rightful owner ng mga kayamanan na yan because sila talaga yung claimant niyan Hindi lang sila makapag-claim dahil nga hindi sila makapunta ron dahil dun sa in-impose na ban sa kanila, kaya lang under diplomatic status, pwede talagang magpunta na si Don Bongbong dahil presidente siya ng Pilipinas. At doon nang simula yun nung nagpunta sila sa New York, nagpunta sila sa Amerika, doon biglang nagbago yung foreign policy ni Bongbong Marcos patungkol sa kanyang ating pakikipagkaibigan sa China. Biglang naging galit na siya sa China right after that So alam natin na talagang kumubra na mga yan. Yun talaga yung kapalit nung pagpunta ng mga Amerikano dito, pati yung mga refugees, yung mga dadaling refugee dito na mga taga-Afghanistan, yan na yung mga kapalit niyan. Yung kayamanan na matagal na nilang hindi nakuha doon. Yun ang nakikita ko lang talaga. So yun nga, Yung ibig sabihin, naggamitan lang sila para makuha nila yung mga gusto nila, At kawawa dito. Naman talaga Master Judea, hindi naman talaga nila mahal ang Pilipinas Hindi nga nila alam kung anong nangyayari, totoong nangyayari sa Pilipinas. Correct. Wala talaga. Walang mga malasakit sa bayan, mga hinayupak na Hindi nga nila alam kung ano ipaprioritize nila Kung mahal talaga Pilipinas yan, sana nanganak na yung mga infrastructure projects. Correct. Meron ba silang infra? Meron ba silang tinatanong nga natin yung mga bashers natin ng mga loyalista, tinatanong natin, ano na ba ang nagawa niya sa bayan natin na significant for the past 3 years? Yes. Wala talaga. Naghanap tayo, nag-research tayo kasi tayo, sabi nga natin, pag tama palakpakan, pagbalibanatan. Gusto ko sanang puriin kaya lang nagre-research tayo, Boss D, wala talaga tayong makita. Ang mga nakikita natin doon, ang mga proyekto ng gobyerno, yung mga proyekto pa yun nung nagdaang administrasyon. Kaya nga ito, kawawa ang mga Pilipino. Kawawa ang mga Pilipino ngayon kasi ang mga yumayaman ngayon, mga negosyante lang, tingnan nyo. Masaya ang mga negosyante ngayon, pero yung mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, talaga, kung ano yung gutom nila noong nakaraang taon, lalong dumoble yung gutom nila nga habang dumadaan ang panahon. Mantaki mo, palaki yung utang ng Pilipinas, Master Judea, tapos hindi naman gumagaan ang buhay ng mga Pilipino. Yes, yan ang problema. Saan ka naman makakita ng ganyan? Na lumalaki yung utang natin, tapos wala naman tayong nakikitang mga bagong nagaganap sa Pilipinas bukod sa nagbalikan lang yung mga satanas sa mga lansangan. Wala talaga kasi usually ang Pilipino nung panahon kasi ni PRD, Master Judea, pag tinanong mo siya kung ano nang nagawa niya, ang sasabihin lang niya lumabas ka.
tapos ikaw ang umalam sa sarili mo. Tayo gala tayo, Master Jodeo, Yes. kung saan tayo nakakapunta eh. Oo. Oo, kaya alam natin kung meron mga nagaganap na at least man lang pag-unlad sa bayan natin, wala eh. Wala talaga. Oo, nahinto na yung mga infrastructure projects at saka marami na sa mga proyekto ni PRRD na talagang naibasura na. Wala na talaga as in nalubog na sa limot. Isa na nga yun sa rason kung bakit talagang tumayo na si Inday Sara at nagalit na sa kanila eh dahil yung kaisa-isang ipinangako hindi pa nila natupad. Yun ang problema, Boss Din, no? At totoo ka dyan, kasi ako, no, sa amin sa Bicol, nung panahon ni Pangulong Duterte, kaliwat kanan yung mga construction dyan eh. Yung mga construction, mga ng DPWH, yung mga shortcuts, yung mga binubutas yung bundok, binibiyak yung bundok para madaanan, magawa ng kalsada. Ngayon, Boss D, pag umuwi ka, masisira sa sakyan mo kasi mayat maya, maluluba ka na napakalalim. Kaya sabi ko, pag uuwi ako sa Bicol, sa amin sa probinsya, hindi na ako magsasakyan kasi doble pagod eh. Doble pagod tsaka delikado, lalo na paggabi. O, mag-aeroplano lang tayo. Kasi ngayon, mga kababayan, parang wala talaga silang pakialam. Eh, yung kapatid na nga mismo ng presidente ang nagsabi na walang budget na inilaan para sa DPWH. Sa pagbiminti naman lang. Yung mambubudol? Yung mambubudol na si Amy Marcos? Mambubudol din. Nagbubudulan sila. Nagbubudulan sila ngayon. Kaya nga ito, kawawa tayo. Kawawa yung mga tunay na nagmamahal sa mga Pilipino. Kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. Buti na lang, Boss D, meron pa na nagmamalasakit talaga na mahal ang ating bayan. Dahil ito, suportado ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, ang ginagawang hakbang ng mga IP leader na sinampahan ng reklamo ang convicted child abuser na si Franz Castro. Si Almar Forzuelo magbabalita. December 10, araw ng Martes, nagsampa ng reklamo sa House Ethics Committee ang IP leaders laban sa isang kongresista at tinukoy noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang prente ng komunistang teroristang grupo na New People's Army o NPA na si Francisca Franz Castro. Reklamo ng mga IP, bakit daw nasa Kongreso pa si Castro? Gayong convicted ito sa kasong child abuse sa mga batang IP sa Mindanao. Suportado naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC ang naging hakbang ng indigenous people mula sa Talaingod, Davao del Norte na nagsampa ng ethics complaint laban sa convicted IP child abuser na si Franz Castro. Sa isang pahayag, sinabi ng NTF-ELCAC na ang ginawa ng mga IP leader ay hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya. Sinabi pa ng NTF-ELCAC na dapat pakinggan ng mga mambabatas ang mga hinaing ng ating mga kababayang IP at tulungan na makamit ang hustisya na kanilang hinahanap. Matatandaan na convicted si Castro at iba pa sa kasong child abuse matapos na tangkang dukutin ang mga estudyanteng lumad noong November 28, 2018. Ang karahasan na ginawa ni Castro ay nasaksihan ng mga lumad elders, kaya hiling ng mga IP leaders sa mga mambabatas na dapat mapanagot si Castro sa batas. Dagdag pa ng NTF-ELCAC na ang kahilingan ng mga IP na masuspende si Castro ay isang makatarungan at maingat na hakbang upang mapalakas ang integridad ng proseso ng lehislatura habang isinasagawa ang investigasyon sa nasabing reklamo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. So, ayun. Okay. So, natutuwa ako dahil merong mga malalakas, matatapang pa rin ng mga kababayan natin. Lalo na itong mga kababayan natin, mga kapatid nating IP. Kasi kung tutuusin, delikado itong ginawa nila eh. Kasi lumalakas na naman, ha? Lumalakas na naman nga itong mga komunista, lumalaki na naman sila. At ito, kailangan mabantayan ito itong nagkaso kay Franz Castro. Kasi sigurado, pag-iinitan yan, lalo na at sa bundok yan nakatira. Baka mamaya, pasyalan yan, and worst scenario, wag naman sana. Pero ako nagpapasalamat ako, Boss Dada, sa NTF-ELCAC. Dahil mas masigasig pang NTF-ELCAC kaysa dito sa mga uniform personnel natin sa mga uniform men. Sila talagang all out sila kung batikusin at kundinahin itong mga hindi magandang ginagawa ng mga NPA at ng mga terorista, mga komunista. Pero itong mga natin, parang napapansin natin, nababawasan ang hanay nila, pero at the same time, parang wala rin silang ginagawa para masugpo itong mga rebelde, katulad nung nakaraan na pinag-uusapan natin, itong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya, eto sana nga, talaga mag-isip-isip na rin yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga kapatid natin dyan sa Armed Forces of the Philippines, kasi parang wala pinapabayaan ho talaga kayo. Imbis na armasan kayo para
may laban tayo sa kung ano man na gera ang susuungin ninyo, pero ito ang ginagawa. Parang binabawasan pa ata ang budget ninyo. At binawasan talaga Yan po yung proposed budget Boss D, Boss Dada. Dito mo talaga malalaman na napakawalang kwentang Speaker of the House nito ni Martin Romualdez. Wala talagang silbi. Bakit? Noong si Arnie Teves, nung si Arnie Teves mga bossing ang tawag din yung ginawang terorista. Nung si Arnie Teves yung kinasuhan, ang bilis silang tinanggal. Nag-file kaagad sila ng ethics complaint na yung pagsayaw-sayaw niya na naka-boxer shorts boxer shorts if you may recall, Yes, diba? yes. Samantalang ito convicted ka na child abuser. Convicted ka at talaga namang kahindik-hindik yung ginawa mo na kinuha mo. Parang kidnapping pa nga ito. Yes, dapat kasi kinuha niya. Dapat kidnapping kasi kinuha niya yung mga bata sa mga magulang nang hindi alam ng mga magulang, mga minor de edad ito Yes. So dapat talaga aside from human or child abuse, dapat meron pang kidnapping na kasama ito. Nagtataka nga ako bakit hindi pumasok sa kidnapping. But at least na convict siya nung RTC, even though meron silang motion, meron silang mga apela, dapat talaga itong babaeng ito, kung hindi man makulong, dapat natanggal ito sa Congress Yes. Dapat talaga, sampal ito talaga sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kasundaluhan at kapulisan, na meron tayong isang kriminal na nandiyan ngayon sa Congress na ang hilig magpa-contempt, ang hilig manita, ang hilig magbintang. Talaga naman ang Kongreso ngayon, ito na yata ang pinaka-worst na Congress. Di ba? Kung makikita mo kahit kanina sa Quadcom. Yung Quadcom kanina, nakakadiri talaga ang Congress. Pinagtatawanan pa nila yung pagko-contempt nila. Na parang nag-aagawan sila kung sino magko-contempt doon sa mga umaattend diyan sa hearing nila. Yung taga-Tagig, yung congresswoman ng Tagig. Tuwan-tuwa pa sila at nagtatawanan pa sila at nagpapasahan pa sila ng corona. Tila mo isang titulo. Yung pagko-contempt ng kanilang mga resource person. Mantakin mo di umano itong yung koronel na nagsabing tinatry siyang papirmahin sa isang affidavit nila Congressman Fernandez. Naka-confine daw ito sa ospital. Mantakin mo ipako-contempt mo dahil naka-confine sa ospital dahil hindi nakarating. Grabe, Ano klase yun? May rason naman kung bakit hindi nakarating Hindi ba? Tas ang nakakatawa, katulad dyan, yung isang yung dating NPA din daw yun Yung isang dyan, yung laging galit na congressman. Si Paduano. Si Paduano, sabi nga ni Ka Eric Celis, hindi ba? Dahil kilala nga daw niya yung mga yan. Yan din daw ay konektado sa mga makakaliwa. Yes. So kita mo, ito ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas, mga bossing. Yung mga nagsisigas-siga, nag-ahari-harian, pinababayaan ng House of Representatives na nag-ahari-harian yung mga dating kalaban ng pamahalaan. Hindi nagbalik loob na ba yan mga yan sa pamahalaan? Hindi, makikita mo ginagawa nila, ginugulo nila talaga, nagtatawanan pa sila. Tapos, itong masaklap, si Barbers, nakikipag-usap sa NBI na kasuhan, imbestigahan yung mga vloggers na bumabatikos sa Quadcom. Nakikita ba nila yung mga ginagawa nila sa Quadcom? Kada hearing na lang meron silang kino-contempt. Saan ka naman makakita? Ang tagal-tagal na ng Quadcom na yan, hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Tapos may bali-balita, di ba? Ano sinabi ni Greco Bellica na 10 milyon kada hearing? Yun ang problema. Diba? So, siguro kaya pinatatagal nila ng ganyan yan dahil doon sa sinasabi ni Greco Bellica na bayaran portion dyan. Actually, Boss D, yun nga, doon naging guest natin dito, si Sir Greco Bellica, inilahad niya yan, talagang meron. Kung ako nga naman, kung ako talaga matakaw sa pera,
mas gugustuhin ko talaga na mag-hearing ng mag-hearing, no? Para limpak-limpak na sa lapi. Pangilang hearing na yan. Pangilang hearing na yan, Master Judea, para alam lang ng mga kababayan natin yung figures. Pang-13. Kung totoo. Pang-13 na. Pang-13 ba? Parang hindi, pang-18 na yata eh. Ang pagkakaalam ko doon sa ni BP Sara Duterte, pang-13 na. Yung kay BP Sara Duterte, sa Quadcom din. Hindi, yung sa Quadcom. Oo. Madami na yan. 4 na buwan na yata yan eh. Yung kay PRRD, yung sa AJK, yun ang medyo marami-rami na. Yun na nga yun. Yun yung Quadcom eh. Madami na yun. At least siguro, kung sabihin na natin sa 15 hearing, Master Judea, bawat isang congressman sa 10 milyon, 180 million na. Diba? Ilang congressman yan? Pero yung in fairness sa kanila, no, nahiya sila doon sa kay BP Sara Duterte. Tinapos na nila noong Lunes. Kasi wala talaga sila Yung Committee on Good Government. Good Government. Pero yung Quadcom, hindi pa sila natapos. Tuloy-tuloy yun. According to Greco Bellica, doon nagsimula yun sa Quadcom at yung Quadcom di na natapos-tapos. Kaya nga pinagdikit-dikit nila, 4 na committee yun. Yes, kasi nga para mapahaba nila. Mantakin mo ba naman kung kada hearing 10 milyon ang bawat isa, malaki yun. Talagang hindi ako nagsasabi, hindi pa sinabi naman yun nung ini-interview natin si Greco. Tama? Yes, totoo yan. At saka hindi naman si Sir Greco ang nagsabi noon. Marami pang ibang personalidad ang nagsabi noon. Di umano, ganun nga talaga ang nangyayari. Kaya tayo lang naman, nagbibigay lang tayo ng figures. Imaginein mo kung aabot ng 20 yung hearing ng Quadcom. Di 200. Mantakin mo dati, 200 million bawat isa. Imagine mo yan, Master Judea. Bawat isa Ang dami-dami nila dyan. Yes, bawat isa yun. Ilan sila dyan? Ilan yung bumabakbak? Ang balita natin, may bonus pa daw. Iba pa daw yung sweldo. Pag malakas daw yung boses. May sweldo na sila, may bonus pa sila. At yung bonus nila, milyones din. Digits talagang din. Hindi, tsaka sino makikita mo, Master Judea, ang pumapapel sa Quadcom? Yung mga hindi kilalang politiko. Yes. Yung mga wala ng kinabukasan. Yung mga hanggang congressman na lang. Hindi mananalong mga senador. Kasi nga, kailangan mag-ipon ng mga yan, Master Judea, kasi alam nila na yan na yung huling ticket nila eh. Yes, lalo-lalo na pagka si BP Inday Sara na ang nakaupo dyan, malamang sa alamang jeta na naman ito. Kaya ngayon, talagang sinasakmal nila ng sinasakmal lahat ng mga bagay-bagay na nasa harapan nila. Kaya ako, hindi na ako magtataka, no? Hindi na ako magtataka kung darating ang panahon na ito ay talagang may makikita natin, mga nakamansyon, magaganda ang mga sasakyan. Kasi wala Yun talaga pupuntahan ng bansa natin. Mapupunta Master lang. Judea, hindi na ngayon. Hindi na usapan ngayon yung ganda ng sasakyan. Nasa relos. Sa relo na, Nasa no? relos. Nasa relos talaga yan. Marami tayong mga nakausap na mga malalaking tao na yung mga, alam mo yung mga simpleng Rolex, wala na daw yan. Hindi na daw yan ang uso ngayon. Mga Ferrari na nakikita mo wala na yan. Hindi na yan yung sukatan ng kayamanan ng mga politiko. Relo na pala. Doon nila kasi nga naman, imaginein mo meron kang 10 milyon na relo. Imaginein mo, sa pera, sa physical na pera, gaano karami yung 10 milyon. 2 bag yun. Ilalagay mo pa sa bangko yun, Master Judea, tapos masisita ka pa, money laundering. Yes. Ilalagay mo ngayon sa relos yun, ibibili mo ng relos yun kasi suot-suot mo yung ninakaw mo sa pamahalaan. Ganun yun. Tsaka pwede yung milyones mo, kayang-kaya mo na ilagay sa bulsa, no? Pwede mo ilagay sa vault sa bahay mo, hindi mo na kailangang ibangko. Alam mo, takin mo, Master Judea, yung isang ka-collector sa isang kahon na gano'n na 6 na relos. Is mga yan, worth 200 million na kagad yun. Matindi, no? Matindi tong mga talaga to, no? Ibig sabihin, talagang wala na. Kung ganyan ang mangyayari sa ating bansa, Boss Dada, wala na, palubog na po talaga. Kaya nga ako, ang sabi ko kay BP Sara kagabi, sana, BP Sara Duterte, as soon as possible, ikaw na maging presidente kasi wala na. Palubog na talaga. Ano sabi sa akin ni BP Inday? Ipagdasal natin yan. Praise the Lord. Sabi, sige, pagdasal natin, BP. Kasi, sabi ko, wala na talaga. Kung ganito lang ganito, BP, mauubos ang kaban ng bayan, kawawa mga Pilipino, kailan tayo gagalaw?
Alam mo, Master Judea, maganda yung sinabi ni VP Sara sa'yo, Kasi at least meron tayong katiting na hope na na meron siyang plano na maging presidente. Kasi alam mo ang nakakakaba dito, Master Judea, yung sobrang pagkadismaya mo, mawalan ka na ng interes. Yan. Yun ang nakakatakot. Pero kung sinabi niya na ipagdasal natin yan, ibig sabihin merong pag-asa. May hope. At tama yan, Bosti. Yung unang isaktong sagot sa akin ni VP Sara Duterte, I'm sorry, VP Sara Duterte, kasi ito, totohanan lang. Yun talaga ang sinabi niya. At ako, nakikita ko naman sa kanya sa mata, sa kilos niya, talagang sa sarili na nakaharap ko siya. Talagang banas na sa nangyayari. Kaya lang, ayaw niya lang talaga siguro na may masasaktan tao. Kasi kung tutuusin po, pwede. Kung sabihin niya na, labas na tayo sa EDSA, kunin na natin yan. Kasi ginagahasa ng mga ito, ang kaba ng ating bayan, binabalahura ng Pilipinas, pwede. Kaso nga, mabait pa nga itong mga Duterte kasi ang gusto nilang mangyari, ayusin nila ang trabaho nila. Pero, hindi sa lahat ng panahon, Boss Dino, na makakapagpasensya yung mga yan. Baka mamaya, bigla malaman natin, iba na presidente isang araw. Yun ang ipagdasal natin. Again, congratulations sa Banateros dahil naimbita tayo dyan, and sa lahat ng mga vloggers na naimbita dyan, sila yung mga Bisdakero, sila Joey De Vivre, at saka yan sila Tio Moreno, na mga nandiyan sa inyong Thanksgiving kumbaga Thanksgiving meeting with Inday Sara. Kailangan ano nyo yun, na it was a Thanksgiving gathering. Yes. Kasi baka mamaya niyan magkaroon kayo ng subpina. Mamaya niyan maimbita na naman kayo sa kung saan-saan dahil lang nakipagkita kayo kay Inday Sara. Klaruhin natin, pumunta po ang mga inimbita po just to acknowledge etong mga vloggers na kahit hindi mo bayaran, talagang nagtatanggol sa mga Duterte at nagmamahal sa bayan. Itong mga vloggers na ito, walang bayad tong mga to. Correct. Nakita lang talaga dito ni Inday Sara yung loyalty ng mga DDS sa pamilya nila. Kaya nagpatawag siya ng ganitong pagtitipon para man lang maibalik sa mga vloggers yung suporta na ibinibigay sa kanya. So alam naman kasi ni Inday Sara na sobrang delikado nang maging kaibigan ka ng Duterte nowadays. Pero nandito pa din tayo at tayo pa rin ay sumusuporta kahit na maraming mga kaso ang nagbabadya at merong threat sa buhay natin. Sabi nga nila, the Filipinos are worth dying for, di ba? Yan. Tama yan, Boss Dino. At i-reiterate natin, idiin natin, walang bayad yun. Okay? Hindi bayaran. At saka inimbita kayo doon, Inimbita kayo doon. Yes. Ikwento mo, Master Judea, kung paano kayo na-invite doon. Actually, lahat tayo imbitado. Buong Banateros imbitado dyan. Kaya lang, kayong dalawa ni Banat Bay, nandyan kayo sa ibang bansa, so hindi kayo makaka-attend. At si Jay Guevara hindi rin naka-attend kasi may pina-opera siya at nagkataon na kaming dalawa lang ni Coach Oli ang available, no? So marami tayong nakasama doon at isa-isa tayo na kinausap ni VP Sara Duterte, pinapakinggan kung ano yung sasabihin natin. Lahat pinapakinggan. Medyo nagtagal nga ng konti kasi napakarami at syempre nakakahiya naman na kunin natin yung oras. Kaya ako, mabilis lang naman. Ang pinasabi ko lang kay VP Sara Duterte, in behalf of Banateros, kami po ay susuporta sa inyo kahit hanggang dulo. Yun ang sinabi natin. At nagpasalamat siya sa Banateros kasi napapanood niya tayo. Napapanood tayo ni VP Sara, napapanood tayo ng mga, siyempre si PRRD at si Mayor Baste. At yan, mula noong 2015, ikinuwento ko na tayo ay sumusuporta sa mga Duterte mula sa tatay niya at hanggang ngayon sa kanya dahil alam natin na matino ang kanilang pamumuno. At sabihin ko lang din doon sa iba na hindi nakaimbitahan, pasensya na po muna kayo, no? Kasi hindi naman po tayo ang gumawa po niyan. Siguro may iba pang pagkakataon na mag-i-invite uli sila, baka may second batch pa. So tayo na-imbitahan. Huwag naman sanang sumama ang loob ng mga Duterte supporter or DDS vlogger supporter na hindi po na-imbita dyan. Ano? Kasi kami po ay na-imbita lang din. Ang sana wag sumama ang loob, Master Judea, yung mga nasa gobyerno.
Oo, kasi katulad niya, ito lang naman ang kayang i-offer ni VP Inday sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Yung kahit konti, mapasalamatan nila tayo ng personal. Yan. Buti si Inday, nagpapasalamat ng personal sa atin. Yung iba, nagbabayad na lang eh. Di ba? Tapos papakainin lang na insimada. Iyon ang problema. Tapos binabastos-bastos lang sila. O tayo, ang ganda ng pakikisama ni VP Sara Duterte dahil alam niya sa sarili niya na hindi tayo mga bayan. Organic tayo. Yes. Ikaw bayaran kita. Kahit sipain kita, wala kang magagawa bayad ka di ba? Pero diyan, At saka ang sarap ngumiti, ang sarap sumuporta kapag no strings attached. Yes, yan ang pinakamasarap na pakiramdam. At nung nandun, ang ganda ng mga ngiti nyo sa picture, ang gaganda ng mga ngiti nyo sa picture. Siyempre, kasi alam mo, ito yung ito yung talagang masasabi mong ngiting tagumpay ito, Master Judea. Ngiting tagumpay. Kasi yung paghihirap mo, kahit papaano, yung sinasabihan ka nung mga iniidolo mo na good job. Yeah. Maraming salamat. Malaking bagay yun. No? Napakalaki talaga, Boss Dino. Napakalaking bagay. Kasi bibihira lang yung vice presidente na magpapatawag ng ganyan sa mga ordinaryong tao, Tayo, mga vloggers. Sabi ko nga kay BP VP Sara, maraming salamat po at binibigyan niyo po ng pagpapahalaga yung mga vlogger na katulad ko, mga ordinaryong Pilipino. Huwag mong basta-bastahin ang vlogger dahil kayo ang nagbabalita ng katotohanan. Malaking bagay yan. Sabi ko, salamat po, VP Sara Duterte. Kaya sabi ko sa kanya, parang gusto ko yakapin si VP Sara Duterte, kaya lang baka barilin ako nung security guard Kaya sabi ko, Diyan yan ginanap sa opisina sa Cybergate Plaza. Yes, diyan mismo sa opisina. Diyan ang opisina namin noon bago kami lumipat sa ibang building Pero diyan kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung mga panahon na nakikita ko napakahaba ng pila diyan ng mga humihingi ng ayuda kay Inday Sara. Araw-araw, Master Judea, baka abot sa 100 ang binibigyan nila ng ayuda diyan. Kaya alam ko talaga na itong si Inday Sara, yung kanyang opisina, OVP, talagang active yan sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mamamayang Pilipino. Diyan mismo pumipila yan, kaya ako'y buhay na saksi sa talagang nakikita natin natutulungan ng OVP. Again, ang OVP po, hindi lang dyan. Maraming satellite offices yan sa buong Pilipinas. Tama yan, Boss Dino. At ako ang pag-asa ay si Sara. Yan. Nakita ko talaga yon, Boss Dino. Sabi ko, wala ito. Kasi si VP Sara Duterte, biruin mo maghapon na yan nagtrabaho, may nag-Christmas party pa sila, tapos haharap pa sa amin. Anong oras na kami tapos? Mag-aalas 8 na Nakatayo lang siya dun Nakatayo lang siya habang isa-isa na pumupunta sa harap niya yung mga vloggers, yung mga supporters. Kaya nga sabi ko, may iba rin ang tatag ng babae na ito. At ito pa, patunayan natin kung gaano katatag si VP Sara Duterte. Dahil kahit dumami pa ang impeachment complaint na ihahain sa Kongreso ng mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte, nakikita ng isang political analyst na malabo itong magtagumpay. Tingin din ito, ang mga kongresistang pilit na nagsusulong at papabor sa impeachment complaint ang magkakaroon ng problema sa kanilang political career. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Hindi lang isa o dalawa dahil posibleng madagdagan pa ang impeachment complaint na ihahain sa mababang kapulungan ng Kongreso ng mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. Pero nauna na nga sinabi ni Representative Joel Chua, ang chairman ng House Blue Ribbon Committee, na didinig sa impeachment case laban sa bise na alanganin at kulang daw sila sa panahon hinggil dito. May dalawang bagay naman na nakikita ang political analyst na si Dr. Froilan Cadilong na magiging balakid para sa mga nagnanais na maghain ng impeachment complaint laban sa vice-presidente, lalo na mga politiko at kongresistang kritiko ni Vice President Sara. Siguro two things, no? Unang-una rito yung decisiveness on the part of the Congress and the motivation that they have behind the move, no? Siyempre alam naman natin na kung talagang ipipilit nila yan, meron silang kakayahan na gawin ito. Nga lamang, yung mga sirkumstansya medyo hindi pumapabor sa kanila. No? Unang-una rito yung yung holiday seasons natin, then after that, yung start ng campaign season this February, and then after that, the elections.
Maliban dito, sabi pa ni Calilong, maaaring magdalawang isip o mag-aalangan daw ang ibang mga kongresista, lalo na yung mga tatakbo sa susunod na eleksyon. Baka daw madiskaril o mawalan sila ng suporta kung sakaling pumabor o maging involved sila sa impeachment kay VP Sara. They need to understand what's at stake here is of course part of their political capital in a way, because when you go against the Dutertes, you are going against a relatively strong political clan in the country. And not only that they are strong in terms of their sabihin na nating political background, experience among others, but it's not really the machinery, but I think the support of the public, so nasa kanila pa rin ang suporta ng taong bayan. Dahil sa mga posibilidad na ito, baka mag-viva voce na lang ang mga kongresista sa halip na botohan sa impeachment case laban kay VP Sara dahil ayaw nilang madismaya ang taong bayan sa kanila. Pero hindi naman sang-ayon si Calilong dito. Pwede pong gawin nila yun, pwedeng gawin. But then again, it will show naman yung kawalan din ng transparency ng ating Kongreso. Ang akin dito kasi is that if you really are, bent on doing this against the Vice President, then you have to come out, unafraid. You have to be there as honest as you could, and you should not try to think of your political ambitions or whatever it is, but because you really want to know the truth, yung mahalaga. Samantala, puro politika at tila hindi naman daw sa kanilang mga nasasakupan na katutok ang mga kongresista. Sabi ni Calilong, nasa liderato daw ng Kamara at nasa Pangulo ang kanilang katapatan. I think more than their allegiance to their respective constituents, they are more duly bound to the leadership of the House and to the President. I think yun yung mas nagiging apparent dito. Hindi yung pagtalima nila or yung pagtingin nila kung ano ba yung sentimiento ng mga nandoon sa kanilang mga komunidad. Sabi pa niya, nawawala sa focus ang mga mambabatas sa mga key reform agendas at mahalagang legislative measures na dapat mas tutukan ng pansin. I really agree with that, yung mga mismong mga kababayan na natin na nandoon nga sa realidad ng ating lipunan na nakakapansin, na nakakakita na may problema. And I think this is something that the government should also look into, should listen to, if they really want to serve the people. Because ito naman talaga yung dahilan bakit tayo nandito. I think this is something that we need to correct. Kung hindi, sayang lang, at hindi natin nasusunod yung mandato kung bakit naghalal tayo ng mga public officials, kung bakit tayo may mga miyembro ng ating birokrasya na nandiyan supposedly para magbigay ng serbisyo para sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNA News. Alright, so yan. Actually, tumpak yung sinasabi ni Sir Political Analyst. Kasi nangyayari na yun ngayon Tingnan mo, si Trillanes. Sa sobrang papansin ni Trillanes, nag-appear siya sa Kongreso at kung saan-saan na, nagpunta ng bangko, nagpunta na kung saan-saan. Pero lintik, 15% lang nakakuha niya sa Caloocan Buti nga may 15% pa. Hindi lang yan, Boss D, So isa pa sa mga bumaba natin. Pa yun. Oo. Mga kapamilya lang yan yun. Tsaka hindi pa yan. Ito pa, si Chua, Si Chua din. Halos ayaw na rin sa kanya ng mga taga Maynila. Kasi noong nabigay siya ng ayuda, ang isinisigaw, si Yorme, hindi niya siya. So, ibig sabihin, pag kinalaban mo talaga Duterte, tama yung sinasabi ng political analyst. Pag kinalaban mo Duterte, parang kinalaban mo buong Pilipinas. Kasi ang supporter ng mga Duterte ay hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Visayas, hindi lang sa Mindanao, sa buong mundo May Duterte supporter Basti. Ano ko yan, nalaman ko yan nung ako umikot sa San Francisco, sa San Jose, sa Vallejo, at saka sa LA, and then sa Las Vegas. Napakarami natin mga na-meet na talaga namang galit na sa nangyayari sa bayan, at talaga namang namimiss na yung klase ng pamumuno ng isang Duterte. Kaya, and even here in Japan,
May mga nakausap na naman ako kahapon na mga followers natin na nagsabi na, uy, Boss Dada, pupunta kami doon sa isasagawang pagtitipon sa December 29 diyan sa Japan. Sana makapunta rin kayo. As in, talagang very active yung mga OFWs at saka yung mga migrant Filipino sa ibang bansa. Talagang miss na miss nila ang mga Duterte at very aware sila sa mga nangyayari sa bayan ko. Nakakayang sabi ko nakakahiya eh. Kasi akala nitong mga kumag na ito, yung nangyayari mga ginagawa nilang kahayupan nandito lang sa loob ng bakuran natin, hindi lumalabas. Alam nila. Alam sa ibang bansa yung mga kabulastogan na talaga namang kahiya-hiya ang lahing Pilipino ngayon. Kung noong panahon ni Duterte ay proud na proud ang mga Pilipino na Pilipino ako. Tuwan-tuwa yung mga foreigners at nagsasabi ay magaling yung presidente nyo. Ngayon iba. Pinagtatawanan tayo mga bossing. Pero kasi yung mga ating mga namumuno, puros palpak talaga. Yun. Pero ito mga nakakausap mo, Boss D, ito ba yung mga nabudol dati o sila hindi nabudol? Yes. Nabudol talaga. Kasi nga, karamihan talaga, at least siguro mga 90% na nakausap ko nabudol. Grabe. Kasi ang reason nga nila, that's why they voted for Bongbong Marcos is because of Inday Sara. Yan. So it's all about Inday Sara. Kaya nga ito yung sinasabi natin na maling-mali talaga itong ginawa nila kay Inday Sara. Ito talaga yung maglilibing sa kanila sa napakalalim na hukay na hindi sila makakaahon. Correct yan. Marami lang mga Pilipino ngayon kasi ang ginagawa nilang basehan, yung kung talagang malakas ang mga Duterte, bakit wala nagpupunta sa EDSA? Sobrang hirap lang talaga ng buhay ngayon mga bossing. Kaya yung mga yan nag-aantay na ng pagkakataon. Yes. Kung kailan sila makakabawi. Yes, go ahead. Boss D, yun naman ang sabi ni BP Sara, di ba? Noong dati na may gusto na talaga, nananawagan na pumunta ng EDSA, sabi ni BP Sara Duterte, wag. Kasi mas unahin nyo ang buhay ninyo, unahin nyo ang trabaho sa sobrang hirap. Kahit nga ako kahit tayo, di ba, mas inuuna natin yung trabaho. Yung pagpasok natin dito, pinuuna natin. Kasi naghihintay lang din tayo ng advice or ng signal sa mga Duterte. Kung yun talaga ang gusto nila, yun ang gagawin natin. Kaso hindi pa yon ang gusto nilang mangyari. Kaya tayo, stay put lang tayo at darating ang panahon siguro na yan. Mga abogado yan Mga abogado yan, Master Judea. Yes, oo. Iniluklok ng taong bayan yan, dalawa na yan Pabayaan nating tapusin nila yung termino nilang parehas kaya nga hindi tayo pumapayag na i-impeach si Inday Sara Yes. Mantakin mo, binoto ng 32 million, i-impeach mo ng ganun-ganun lang. Same goes with Bongbong. Ayaw naman natin siyang mawala sa posisyon Gusto lang natin na magising siya sa katotohanan at ayusin niya yung mga nalalabing panahon nilang paglilingkod sa bayan. Hindi yung kakasimula pa lang nila ang iniisip na kagad nila kung paano sila mananalo sa 2028. Wag naman ganun, wag naman nating gawing negosyo itong politika. Magtrabaho tayo kaya kayo nandiyan diyan para magtrabaho, hindi po kayo nandiyan diyan para maging mga senyorito. Ay natatandaan ko, sinabi nga nito ni Inday Sara nung Run Sara Run movement magko-conduct tayo ng Run Sara Run movement na malakihan, nagalit siya Sabi niya, hoy, wag nyo nang ituloy yan, hindi ako tatakbong presidente. Magka-traffic yan, mamaya ako pasisihin. Kaya wag nyo nang ituloy. Ganun ang klase ng pag-iisip ng mga yan. Hindi yan sila sugapa sa hindi yan sila sugapa sa kapangyarihan, hindi yan sila hindi yan para mang-agaw ng kapangyarihan. Engot lang tong mga nagsasabi na sabik maging presidente. Ayaw nga maging presidente niyan. Parang mga baliw din tong mga nag-a-analyze ng mga taga-kabila Actually, Boss D, actually, alam nila yan. Ginagawa lang nilang issue para yun, budulin na naman yung mga manonood nila. Yung mga supporter nila, niloloko na naman nila, binubudol nila. Alam nila yan. Kahit nga grade 1, malalaman kung pagtatagni-tagniin mo ang istorya, alam nila na si BP Sara Duterte ay ayaw magpresidente. Ginagawa lang talaga nilang balita yan para pagmukhang tanga na naman yung kanilang mga supporter. Kaya nga mga kababayan, huwag ho tayong basta-basta magpapadala sa mga sinungaling na mga supporter na mga wala namang nagagawang politiko. Mga politiko na imbis na nakakatulong sa mga Pilipino, mga pabigat pa at mga nanguubit pa ng pera ng gobyerno, di ba? Wala akong sinabing pangalan, pero marami niyan dyan. At kaya nga, Boss Dino, ang panawagan natin sa taong bayan ay maglukluk tayo ng makakasama at magiging kakampi ni BP Sara Duterte katulad na nito. Ito,
Opisyal na makakasama sa balota sa midterm election bilang Yes, independent palakpakan. senatorial candidate si KOJC leader Pastor Apollo Siquibuloy ayon sa COMELEC. Samantala, COMELEC Chairman Garcia mag-i-inhibit sa pagdinig sa kanselasyon ng Certification of Candidacy ni Marikina Mayor Marcy Teodoro para sa pagkakongresista si Margo Gonzales. Magbabalita. Pagpapalabas na ang COMELEC ng ballot phase ng mga opisyal na kandidato para sa pagkasenador. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, opisyal ng kasama si KOJC leader Pastor Apollo Siquibuloy sa balota bilang independent senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Ito'y matapos na i-withdraw ni Pastor Apollo ang kanyang nomination of acceptance mula sa Workers and Peasants Party. Samantala, kinansilan naman ng COMELEC First Division ang kandidatura ni Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang kongresista ng First District ng Marikina dahil sa material misrepresentation pagdating sa kanyang residency. Kinatigan nito ang petisyon ni Senador Coco Pimentel na kalaban niya sa pagtakbo sa naturang distrito. Bigo daw sa Teodoro na maaabot ang 1-year residency requirement bago ang halalan sa May 2025. Yung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa 1st District. Kung hindi tayo nagkakamali, noong April, lumipat siya sa 2nd District. At pagkatapos, kung hindi tayo nagkakamali, August, lumipat muli siya sa 1st District. So, ang assessment, ang sabi ng 1st Division, wala nang 1 year before the next election of May. Ayon naman kay Garcia, hindi pa ito final and executory kasi pwede pang umapila si Mayor Marcy. Hindi pa raw aayusin ang pangalan ni Mayor Marcy sa listahan ng mga kandidato. Sakaling umapila siya, aakyat sa COMELEC Andbank ang usapin sa kanselasyon ng kanyang Certificate of Candidacy. Sinabi naman ni Mayor Marcy na maghain siya ng motion for reconsideration. Si Garcia naman, mag-i-inhibit o hindi daw makikilahok sa pagdinig para hindi makwestiyon ang integridad ng komisyon. Sapagkat kliyente ko po dati yung dalawang naglalaban sa posisyon doon, yung po respondent at yung dati, ngayon ay incumbent minority floor leader ng Senado. So minarapat ko po bilang pagrespeto sa proseso na huwag mag-participate. Sa aligasyon naman na minaniobra ang desisyon ng dibisyon, ayon sa COMELEC Chief, kung yan ay namaniubra o sabihin na natin na impluensya, siguro po kahit 3 pages lang na desisyon pwede namin gawin. Pero kita nyo po, nakabase sa batas at sa desisyon ng Supreme Court, yung mga na-cite po na halimbawa at kadahilan nandun po sa desisyon. So sana mapagbigyan natin ng kahit paano ng tiwala yung mismo naging desisyon sa samantala hindi na palalawikin pa ng COMELEC ang deadline sa social media registration para sa mga kandidato at party list groups. Sa bagong patakaran ng komisyon, kailangang iparehistro ng mga kandidato at party organizations ang kanilang mga gagamiting social media page sa pangangampanya. Sa Biyernes, December 13, ang huling araw ng pagpaparehistro. Sa latest update ng komisyon, nasa 43 senatorial aspirants na ang nagparehistro, mahigit 7,000 sa local aspirants at 174 naman sa mga party list group. Napaka-importante po para sa mga kandidato political parties yung pagpapile nyo ng mismong paparehistro ng inyong social media accounts sapagkat isa lang ang ibig sabihin. Gusto nyo na kayo mismo ma-regulate yung inyong mga nalalagay, yung inyong pong mga napopost upang maiwasan ang disinformation, misinformation at saka fake news. At saka siyempre, kapag hindi nakarehistro, pwede kagad namin ipa-take down yung mga nakalagay dyan. Pero hindi namin pakikialaman yung content o yung nilalaman ng mismong social media post upang hindi mag-violate ang tinatawag na freedom of expression. Samantala lumagda ngayong araw ang COMELEC kasama ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at Public Attorney's Office para iangat ang karapatan ng mga preso na makaboto sa darating halalan. Ayon kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino, nasa 68,448 persons deprived of liberty ang rehistradong bumoto para sa eleksyon sa susunod na taon. 993 ang boboto sa labas ng piitan at i-escortan ng mga jail personnel. Ilinaw naman ni COMELEC Chair Garcia, maaring bumoto ang mga PDL na wala pang pinal na desisyon sa kanilang mga kaso. Regardless ng nature ng crime, whether light offense, kahit medium o yung tinatawag na crime is punishable by perpetual ng life imprisonment. Wala naman tayong death penalty. Kahit pahinos ang classification, crime, ay entitled makaboto hanggang walang final judgment of conviction. So, yung nakaapila, halimbawa, sa mas mataas na korte, entitled pa rin silang makaboto sapagkat mas may malawak na prinsipyo kasi sa saligang batas, yung presumption of innocence.
Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margie Gonzalez, SMN9. Alright, so ayun, May palakpakan sinasabi natin. pa tong ano? Palakpakan natin, Brosi. Pastor, opisyal na kandidato. But anyway, Boss D, komentuhan ko lang muna. Ano pa? Ha? Hindi, ako muna. Sige, ikaw Visit muna. na ako dito kay ano eh. Visit na ako dito kay Garcia na Banatan mo. Oh, sige. Hindi, napaka ano nito. Meron pa siyang nakabase sa batas na lalaman. Meron nga suppression of freedom of expression doon sa gusto nilang gawin na kailangan i-register pa yung mga Facebook pages ng mga ngampanya para sa kandidato. Paano kung ako gusto kong ikampanya si Pastor Kibuloy? Kahit hindi naman ako opisyal na taga-kampanya niya, yung aking page gamitin ko. Karapatan ko yun. Page ko yun di ba? Bakit hindi mo according kay Jimmy Bondoc, daw yan labag daw yan sa batas, wala daw yan sa konstitusyon, yung ganyang pinaggagawa nila Gumagawa sila ng rules, hindi naman daw pasok yan, unconstitutional naman daw yan, sabi ni Jimmy Bondoc Sobrang sobrang palpak nitong kailangan pang irehistro. Takot lang kayo na manalo yung takot lang kayo na manalo yung mga minamahal ng taong bayan. Kaya kayo, ayaw nyo na magkaroon ng panibagong Duterte na ipinanalo ng social media. Kaya takot na takot kayo sa social media. Gusto nyo kontrolin yung social media. Demokrasya tayo. Dapat, natin, wini-welcome natin yung teknolohiya Di ba? Dapat nga, ginagamit natin yung teknolohiya para magpakalat ng mga impormasyon, mabuting impormasyon Tapos ito, isusuppress naman natin yung kalayaan ng bawat isa para ilahad natin kung sino yung mga gusto nating iboto, di ba? Palpak kayo. At sa tingin ko, Boss D, eto na, utusan to Yung kay Marcy Chodoro, Yung kay Marcy Chodoro, ang lakas ng mga Kimbo, no? Ang lakas talaga, Ang tindi, Anyway, Boss D, eto, sa tingin ko, eto si George Garcia, utusan to. Kasi mahina ang mga amo nila, diyan sa social media. Kaya nga galit na galit sila sa social media. Tsaka hindi nakakaboto troll. Yeah, correct. Nasa Judea. Correct. Ang troll, ang mga fake accounts, hindi nakakaboto yan. Yung troll farm nila, hindi nakakaboto yan. Correct. Kaya takot na takot sila sa social media. Anyway, wala tayong magagawa Sila may kapangyarihan ngayon. Regarding dito, tama yung sinabi mo, Boss D, Boss Dada, malakas talaga mga Kimbo. Biruin mo, mapapadisqualify nila si Marcy Teodoro. Pero, eto, wala kasi tayong magagawa dito kasi na-technical siya Pero, pwede na pa naman siyang umapila. Abangan na lang natin. Bakit si Digamo? Si Digamo. Di ba si Digamo tatakbong congresswoman sa distrito ni distrito yata ni Arne Teves? Wag na. Hayaan mo na. Kakampi nila yan Wala silang pakialam dyan. Basta yung kalaban lang nila. Kaya nga sinasabi ko. Kung bakit yun? Rin yun? Mayor ng Pamplona tapos tatakbo ka sa Yes. Sa ibang distrito? Hindi ganun ang usapan ngayon. Pagka kakampi nila, walang problema. Pagka medyo taliwa sa kanila, yun ang babanatan nila. Kaya para ka naman bago ng bago Ganun na ang gobyerno natin ngayon. Pero, ang pinakamaganda... ganun na ba? Ganun na. Hindi ako informed. Pero, ang pinakamaganda dito, Boss D, si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan na. May pagkakataon na tayo na gawing senador si Pastor Kibuloy na makakatulong ni BP Sara Duterte sa paglaban dito sa mga kawatan sa gobyerno. Sabi ni Garcia kanina, wala pa daw tayong death penalty, di ba? Huwag siya mag-alala, malapit na magkaroon. Yan ang sinasabi natin. Dahil isusulong ni Pastor Kibuloy yung death penalty sa corruption. Mga hayop kayo, maghanda kayo. Medyo mainit na naman ang ulong, Boss D. Sige nga, baka may last message ka. Last message mo na yan kasi si Sir Carlo kumakaway-kaway na. Ayun, last message. Ako, maraming salamat mga banateros. Manatili po kayong nakasubscribe. Hindi lang po dito sa kapartner mo sa balita at serbisyo. Mag-subscribe din po kayo doon sa DZAR News na YouTube channel. Opo, kasi kailangan po natin palakasin lahat ng mga YouTube channels ng SMNI dahil po alam nyo naman paborito ng pamahalaan ng itong SMNI na tanggalin yung kanilang mga mga YouTube channels. And ayun, katulad din lagi natin sinasabi, abot kamay na natin yung magkaroon ng isang leader sa bayan natin na alam mo yon, yung magtatrabaho talaga. Oo, kaya sana magdasal tayo na si Inday Sara tumakbo sa 2028 at sana ipagdasal na rin natin
na magkaroon ng Pastor Apollo Kibuloy sa Senado na magsusulong ng mga magagandang panukalang batas. Kasi sa totoo lang, kung mag-isa lang si Pastor Apollo Kibuloy, mahihirapan din siya. So hindi lang si Pastor Apollo Kibuloy yung dapat na ipanalangin natin na manalo sa 2028. Total, hindi pa naman pinagbabawal ngayon yung mga kandidato. Kinakandidato na natin yung mga yung buong ticket ni PRRD ng mga Duterte ng PDP laban. Para lahat ng mga visions, lahat ng mga panukalang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy ay may makakasama siya na magsusulong nun sa Senado, because again, numbers game ang Senado at ang Kongreso So kailangan natin si Pastor Apollo Kibuloy, pero kailangan din ni Pastor Apollo Kibuloy nung tutulong sa kanya para may sakatuparan lahat ng mga gandang hangarin niya sa Pilipinas. So malapit na yan. Sa Mayo 2025, ito na yung chance natin. Ito lang yung pagkakataon na mas makapangyarihan tayo kaysa sa mga nasa gobyerno. Kaya gamitin natin yun ng tama. Magandang gabi po. Ayun, so maraming salamat. Very well said, Boss Dada. At sa akin naman, maglukluk po tayo. Unahin po natin yung talagang may tunay na pagmamahal sa ating bayan. Katulad yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi pa yan tumatakbo bilang politiko, ay tumutulong na yan. Ika nga, na lagi nating sinasabi, hindi pa politiko, may resibo na. Nakikita naman po natin yan kung anong tulong ang binibigay ni Pastor Apollo Kibuloy kasama ng Asiminat KUJC sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya subukan po natin, subukan po natin ang matitino. Yung mga galit sa kriminalidad, galit sa korupsyon, galit sa droga, yan po ang dapat na inilalagay natin sa gobyerno. Magsawa na po tayo dito sa mga wala namang kwentang mga politiko na takbo lang ng takbo, sila lang yumayaman, samantalang tayo mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino, pahirap ng pahirap. So yun lang po, maging matalino po tayo. Dagdagan po natin ang matitino diyan sa gobyerno. Isama natin si Pastor Kibuloy at bahala na kayo. Basta nandyan naman yung PDP laban katulad ng sinasabi ni Boss D, iboto po natin yan. Kasi ito lang po ang magagawa natin. Ito lang po ang magiging daan natin para labanan natin ang mga korap, mga tiwali sa gobyerno. Padamihin natin ang matitino sa gobyerno para mas malaki ang pag-asa natin manalo na mapatalsik sila dyan. Okay? At para naman sa ating Christmas countdown, na 13 days na lang pala. Namamasko po! Namamasko po! 13 days na lang, Pasko na. Aba, grabe. Diyan kayo magpapasko, Boss D. Kumusta naman ang Pasko sa Japan? Sabihin mo nga sa amin. Walang paano dito magpasko dyan? Walang Pasko rito kasi hindi sila mga dito, hindi sila mga Kristiyano dito So mga Pilipino lang ang magpapasko dyan? Mga Pilipino lang, pero busy yung mga Pilipino rito Tsaka kasi karamihan ng mga Pilipino dito, Master Judea, mga OFW. Hindi katulad sa Amerika, sa Canada na mga migrant mga talagang migrant sila, mga Pilipino sila, doon talaga sila nakatira. So wala silang mga pamilya dito, kaya ewan ko kung anong mga kaganapan, pero nakapagpasko na ako dito. Simple lang, as in parang wala lang, Master Judea. Makikita mo lang na yung spirit of Christmas nandiyan dyan, may mga display sila, pero hindi talaga sineselebrate yun dito Okay. But anyway, enjoy kayo dyan, Boss D. At sana talaga namang yung kaligayahan na gusto nyong maramdaman dyan sa Japan, talaga namang makamdaman. Okay na kami dito. Kami bahala muna dito. Enjoy kayo dyan. Basta ito kita-kita po tayo ulit, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pagtama palakpakan, pagbali banatan. Ako po, si Master Judea. At ako po si Boss Dada, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.